Ito raw ho, mga kaanak ng biktima ng umunoy EJ case. Abay humarap na ho yan sa ikawalong pagdinig ng Quadcom sa Kamara. Brigada Haji Camino, marami pa raw mga sumipot dyan sa hearing na yan at marami pa atang mga nangyari. Ano ba yan? I-brigada mo! Brigada Live Report. Brigada Gabs, tama ka nga riyan dahil siksik na naman sa mga impormasyon, mga detalye at mga resource persons ang ikawalong pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ngayong araw. 5 sa mahigit 30 kaanak na mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Cebu ang dumalo sa ikawalong pagdinig. Bago ang pagpapatuloy ng investigasyon, nagkaroon ng isang banal na misa sa People's Center upang alalahanin ang mga biktimang napatay dahil umano sa EJK. Kasabay nito, kinumpirma ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na inihain ng mga miyembro ng Quadcom ang House Bill 10986 na layong i-classify o ituring ang EJK bilang isang heinous crime. Bilang resulta ng investigasyon, inihain din ng mga mambabatas ang House Bill 10987 o ang Anti-Offshore Gaming Operations Act upang ipagbawal ang lahat ng uri ng offshore gaming sa bansa at magpapataw ng parusa sa sino mang lalabag. Ayon naman kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, wala silang nais na siraan at wakasan sa ikinakasang mga pagdinig kundi ang pang-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagpatay ng walang katwiran. Binweltahan naman ni Barbers ang mga dumudulog sa Korte Suprema para tangkaing ipatigil ang investigasyon. Mismong ang saligang batasaan niya ang nagbigay ng kapangyarihan sa Kongreso na mag-imbestiga upang bumalangkas na mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mamamayan. Dahil naman sa kabiguan pa rin na dumalo sa pagdinig ng Quadcom, tuluyan nang ipinasight in contempt ang may bahay ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque. Sa motion ni Public Accounts Committee Chairman Stephen Caraps Paduano, ipinaaresto na si Mrs. Roque matapos na hindi sumipot upang ipaliwanag sana ang papel sa lease agreement sa Chinese nationals na isinasangkot sa illegal na pogo. Batay naman sa pagkakasunod-sunod, Brigada Gab, uunahin nilang talakayin ngayong araw na ito ang issue ni Kerwin Espinosa at pagkatapos ay susundan yan ng issue naman ni dating PCSO General Manager Royina Garma. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.